oras ngayon ay alas 2:20. At tunghayan natin dito sa John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. Nang marinig na ni Pilato ang mga salita nito, 30. Chapter 19 verse 30. nang marinig na ni Pilato ang mga salita nito, 1:9. Nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at iniyok kayo ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yan. Sa versikulo na yan, doon po natin nakikita yung pangyayari mula nung pinako ang Panginoon. Hinuli siya, nagpasa ng cross, pinako, hanggang siya ay nakarating sa Golgotha. At hanggang siya ay nalagutan ng hininga. Sundan mo sunod na bersikulo. At ang mga Hudyo nga, sapagkat no'y paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat. Sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hinihiling nila kay Pilato na nangagulog ang kanilang mga hita at upang sila'y alis doon. Sa Panginoon, ayon sa scripture, hindi man lang nabalian siya ng buto, buo ang kanyang katawan, hanggang siya ay nalagutan ng hininga. At yung paggalang nila sa 7th day, hindi pwede na maabala po ang mga Hudyo na pagdating ng oras na yon, kinakailangan prepare na sila sa kanilang gagawin kung paano nila harapin ang pagsunod doon sa batas na pinaiiral na kailangan pagdating ng Sabat, ang lahat nakapag-rest na. Wala silang gagawin, wala silang lulutuin, kundi in 24 hours, sila ay nakahiga, nakarest lang, walang trabaho. Inilaan nila yan sa buong buhay ng mga Diyo na ito'y kinikilala nila na utos na mula sa Diyos. Now, ang pagganap ng Panginoong Jesucristo na ito ay nilinaw at niloob ng Diyos na mapasa ilalim ng 10 utos in chapter 20 verse 8 ng Exodo. Chapter 20 verse 8 ng Exodo. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na ito, bago siya lumitaw, sa panahon ni Moises, ibinigay ng Diyos ang 10 utos. At doon kabilang sa Exodus chapter 20 verse 8 na pinaalaala ang tungkol sa Sabat. At kapag gampanan ito ay, ayon sa English, to make it holy. So meaning, ganun ka sagrado sa mga Jew ang 7th day, ang Sabat. Kaya nung napako ang Panginoon, nakita nila na hapon na, sinisikap nila na kanilang umugin ang katawan, patayin na lang, na huwag na pagdating ng hapon,
na sila ay gumagawa pa na iyon ay bawal sa batas na pinaiiral sa Old Testament. Ibig sabihin, ang time natin sa pag-uusap po tungkol dyan as a Christ believers na si Christ nag-fulfill sa lahat ng bagay. Pagbiling lang niyo po ang oras base sa scripture, mababasa natin sa aklat ng Lucas. Ang oras po na 3 p.m. mula sa alas 6 ng umaga, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, which is 9th hour. Makikita natin po sa aklat po ng Lucas po yan, yung time ng 9th hour. Okay. Pinag-aralan natin last time yan. So, ang pagkayok-kayok sa ulo ng Panginoon, binanggit po sa English doon sa salitang, it is finished. Okay. It is finished. Now, ang Exodo chapter 20, nakababasa lang po, dito sa ating binasa, both spiritual and literal rest. So dito ngayon nakikita natin sa panahon natin, sa Christ believers especially, kung sino ngayon totally nag-rest physical at nag-rest spiritual. Sapagkat kailangan may checking po dito sa panahon natin dahil kung strict sa panahon ng Jew ang 7th day, mas lalong strict sa panahon natin through Jesus Christ. As a Christ believers, as a Christ followers, na tayo tumanggap ng kaligtasan at katubusan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, ang declaration na ito ipinakita kung paano sa physical and spiritual rest sa time natin ang tao nag-rest. So even Islam, Buddhism, and any religious today, iisa lang po ang pinakadulo na dapat maging standing ng isang tao, na ang tao nag-rest, physical and spiritual. Anong klaseng rest? Sapagkat pag sinabi mong ang rest ay linggo, bakit ka nag-rest? Pag sinabi mong ang rest ay Sabado, bakit ang tao kailangan mag-rest? Anong meron? Okay. Tingnan natin na sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata, din siya dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo padala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Anong ginawa? Nagbata si Kristo dahil sa ating kasalanan. Yung hindi ginawa ng Panginoon, tayong gumawa sa pagkakasala, ang nagbata si Jesus Christ. Kabilang yan sa sinasabi niya doon sa cross, it is finished. Sa makatuwid, sinong nagkasala? Tayo, ang tao, at ang sino man. At ang nagbata doon sa kasalanan ng tao, si Jesus Christ. Yan na. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagkasala at mayroong nagbata, ang taong ito hindi na pwedeng magkasala muli. Ang taong ito hindi na pwedeng gumawa ng mga bagay sa pagkakasala laban sa Diyos. Sapagkat once ang tao ay mabaptize in the name of Jesus Christ at naglingkod sa Panginoon, totally ang kanyang kasalanan ay binata na ng Panginoon. Kaya pag sinabing, come out from among them, go away from any traditions of men, talagang lalabas ka dyan. O pag sinabing, huwag ka nang magkasala, ye are the temple of the Holy Spirit. So, ingatan mo na yung templo na binigay sa iyo ng Diyos. Okay.
So, isa pa dito na binanggit sa paliwanag ni Apostol Pedro dito sa pakibasa nga sa James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. Mm. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, Mm. na nagbibigay ng salamat sa lahat, at hindi nanunumbat, at ito ibibigay sa Kanya. So, malinaw na yung God was rest on the seventh day, na ang literal na nag-rest ang ating Panginoon Kristo, na ang Panginoong Kristo siya ngayon ang sumalo, nagtubos sa ating mga kasalanan, na yung word na it is finished, ibig sabihin yung mga sinners who believe and to follow the commandments of God through Jesus Christ, mula noon, doon nagsimula yung it is finished to do and to continue sa buhay na pagkakasala. So, hindi na pwedeng magpatuloy ang tao sa kasalanan after nung siya ay tumanggap dito sa nagbata ng ating mga kasalanan. Okay. Bakit po napakahalaga yon? Sapagkat ang God was rest on the seventh day, ang katuparan sa Ten Commandments, si Jesus Christ. At nasa loob ng 10 utos, ang God was rest. Okay. Isa pa dito, binanggit sa Revelation chapter 1, verse 18, tungkol po sa declaration na it is finished. Revelation chapter 1, verse 18. At ang nabubuhay at ako'y namatay. Hmm. Narito ako'y nabubuhay at patay na na. Yes. At nasa akin ang mga susi na kamatayan at Hmm. ng hari. Ang linaw po, itong nagbata sa ating mga kasalanan, hindi ito patay, kundi buhay. Na itong namatay sa cross ng Kalbaryo upang magbata sa ating mga kasalanan, hindi siya namatay para sa kanyang sarili, kundi upang batahin ang ating mga kasalanan, na instead tayong ipako sa cross, siya ang napako sa cross. Anong araw na nangyari na natapos ng Diyos lahat ng araw? Ang sabi sa Biblia, on the seventh day. Ibig sabihin, ang pagkalagot ng hininga ng Panginoon sa Kristo, eksaktong on the seventh day. So, ibig sabihin, iyong mga sinners na namuhay sumunod, sumampalataya sa Panginoong Kristo, kung kailan siya tinawag sa paglilingkod sa Diyos, that is also a time it is finished, na hindi na siya pwedeng mag-commit into another sin, sapagkat ginawa na ng Panginoon sa cross ng Calvary, totally, definitely, yung salvation at yung redemption para sa lahat ng taong nagkasala, na ngayon, ang sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos. Ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Because it is finished as a condemnation. It is finished as a sinner before. It is finished that we cannot do again against the will of God. Ibig sabihin, ang tao individually, not only a group, kailangan ma-declare sa kanyang sarili that it is finished, I am not the sinners. Ganun po. Beginning today, it is finished. I follow the law and ordinances of God. It is finished. Today, I believe December 25 is not a perfect birth of Jesus Christ. Bibigyan mo na siya ng ending. Hindi mo siya pwedeng labanan.
na kapag merong revelation, merong understanding, merong pagtuturo, yan ang right time ng pag-declare ng it is finished kasama doon sa seventh day. And therefore, ipinakita po sa scripture that there is two kinds of rest, physical and spiritual. Okay. Dito titingnan natin yung, kasi po, ang pinag-uusapan natin sa seventh day and first day of the week, which is tomorrow, yung future rest, hindi po temporary lang. Okay? Sapagkat yung ating Savior, yung binanggit kanina na nagtubos sa ating mga kasalanan, sabi ng scripture, Revelation chapter 1, verse 18, hindi siya patay kundi buhay. Ha? Buhay siya at nabubuhay magpakailanman. Itong mga sinners, through Jesus Christ, sila tumanggap ng kaligtasan, katubusan, sa makatuwid kong nabigyan ng declaration ng isang individual, the word it is finished, na hindi na siya pwedeng magkasala. Malinaw ang scripture na ang tao hindi dapat mamamatay. Ngunit ang tanong, bakit ang tao nagpatuloy ang kamatayan hanggang sa panahon ngayon? Ipinakita po ang more than 7 or 8 billion in the whole universe in different profession in any family, individuals, men and women, poor and riches. Talagang kanya-kanyang style ng tao, kanya-kanyang pamamaraan. Pag ikaw ay Pilipino, after 2 years and 3 years, kapag ano po ang uso sa ibang bansa, hindi nagtatagal, unang nag-a-apply ang Metro Manila. And lately, ang provinces, laging huli sa mga uso kung tawagin natin. Actually, sa spiritual, makikita din natin na late ang provinces sa information, lalo na po sa pangangaral. At ngayon, medyo nakahabol na ang mga provinces, pero 20 years after bago nakarating sa mga provinces ang mga information kung anong merong information from Metro Manila. At siyempre sa international, sapagkat ngayon, kahit sa mga probinsya, may mga television na rin kahit mga mahihirap ang mga tao. Ipinakita po yung word na ito na hindi din nagtagal sa propesya ni Propeta Daniel nung binanggit ng chapter 12 na ang pag-increase ng karunungan ng tao, ang paglawak nito, sa ating panahon ipinakita na yung Diyos na may likha ng langit at ng lupa sa pamagitan ng kanyang larawan, nakita natin yung rest ng Diyos through Jesus Christ physically as the image of God on the seventh day. Ang seventh day makikita ngayon sa church sapagkat sinabi ni Apostol Pablo bilang apostol ng Gentile, he is the head of the church. Ayan na. Inilagay na po dyan. Ngayon, as the head of the church, which is our Lord Jesus Christ, ang church, anong klaseng rest na dapat gawin ng church? Okay. Una, sa Job chapter 3 verse 17. Okay, basahin natin sa Tagalog. Do'y naglilisan ng masama sa pagbabagat at do'y nagpapahinga ang bago ng taon. Sa English Bible. There the wicked is from the troubling, and there the weary be at rest. May kabagabagan or weary sa isang tao kapag siya ay hindi nakapag-rest physically, tulad ng sinabi ni Job. Ano ba yung ibig sabihin ng weary? Diba alalahanin? Problema, nababagabag ka, ang tao, hindi mapakali, worry ka lagi.
and that is your physical uh, appearance every time na dumating yung worry. At yung rest na ito, nung sinabi ni Christ, "It is finished," ang payo natin dito, hindi maiwasan ng tao ang testing and trial sapagkat kung walang temptation, hindi mo mapatunayan na ikaw ay tested. There is temptation. Spiritual, physical, and literal. Kapag dumating ang temptation, yan ang right time na matesting mo yung sarili that you are tested. Sapagkat sinabi ni Christ sa Scripture, it is finished. So, there is trouble, there is argue, there is division. At yun ang time na yan na dumating upang patunayan ng tao na siya ay tested doon sa salitang, it is finished. At the same time, pinakita din po sa Exodo chapter 33 verse 14. Tagalog Bible. At kaniyang sinabi, ako'y isa sa iyo, at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Yun. Ang ipinakita po ng Scripture sa Exodus chapter 20 verse 8, God was rest on the seventh day and make it holy. At si Christ bilang larawan ng Diyos, binanggit niya, it is finished. Tapos na ang lahat. Ngayon, ipinakita po dyan sa binasa kanina, malinaw po ang pagkabasa kay Job in chapter 3, no? At dito rin po sa isang binasa ni Sister Bilia, Exodus chapter 33 verse 14, sa English Bible. And he said, my presence shall go with thee, Mm. and I will give thee the rest. Ibig sabihin, ang rest time na sinunod ng Jew at ang rest time na sinunod ng mga Christ believers na nagbata sa ating mga kasalanan, tinawag siyang divine presence. Give. Those are rest from any traditions of man, sin, worldly system, against the will of God. Ang presence, ang divine presence na ito, special para sa akin, bigay ng Diyos sa isang believers in God through Jesus Christ kapag siya nag-rest na sa kasalanan na ito'y hindi kinalugdan ng Diyos. Okay. Sa isa pong pinakita dito, babalikan natin sapagkat yung scripture, ipinakita po dito sa New Testament in chapter 6 verse 31 ng Marcos. Kung paano po mag-rest ang physical, kung paano i-apply, paano gampanan ng mga Christ believers ang tungkol sa rest sapagkat hindi pwede na nag-church ka every Sunday and then nakinig ka ng preaching ng pare. Pagkatapos, after service, after lunch, ayan na, inuman, sigarilyo, bisyo, and then magbukas ka ng YouTube, magbukas ka ng Facebook, magkukumin ka, argue, trouble, away doon, away dito, siraan doon. Next week, gano'n naman gagawin. Ang cycle sa buhay, gagawin gano'n. Parang hindi yata tamang divine presence ng isang Kristiyano na siya ay committed sa ganong argumentation. Okay. So, ipinakita ng scripture dito, okay, Marcos chapter 6, verse 31. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong silang, at magpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat marami ang mga paparoon pa rito, at sila hindi man lamang mga kapanahon ng pagkira.
Tuloy. At nagsiayon silang nga sa daog at nanagpa sa isang dakong ilang at bukod. Ibig sabihin, ang Panginoon, nag-anyaya, kanina sa binasa, to join us, to make it rest. Sapagkat sinabi niya, maraming nagsiparito, na parang pagod lagi, busy lagi. Ano ba talaga ang takbo sa buhay ng tao sa daigdig na ito? Mag-ipon ka ng maraming pera? O maghirap ka? O naghahabol ka sa pera? Ano ba talaga? Because we have how many billionaires in our time? Halos ang pera, makikita mo po, lumubog sa barko, gintot pilak. Ang pera nabasa, ilang bandil-bandil, hindi na pakinabangan. At alam natin, kapag merong trillions or billion na gagawin ang isang central bank, may naka-back up po na gold. Ibig sabihin, ganong kalaki ang kayamanan na binigay ng Diyos sa daigdig na ito. If we talk government, alam ng gobyerno kung gaano po kalaki ang pamahala na gagawin nila. Kaya ang dami nating party list, daming congressman. Okay. Sa time natin as a Christ believers, yung word na pag-declare ni Christ, it is finished, dito mo mamahuhuli kung sinong tunay na Christ believer sa time natin ngayon. Sapagkat dito, ang Panginoon na binasa kanina, parang ganito, try to join us. Subukan yung magiging Christ believers. Okay, susubukan mo. O itong gagawin. You need to sacrifice. You need to say something of your ministry, of your belief that you are a Christ believers today, tomorrow, and after 1 year, hindi ka na magiging Christ believer, no. Ang futurist na ibinigay po dito, hinamo ng Panginoon, ang mga apostol, magpahinga muna tayo. Ibig sabihin, ang buong daigdig ngayon na sinalo ni Christ ang pagkakasala ng lahat ng tao, inanyayahan ng lahat ng tao, magpahinga muna kayo. Na yung ipinakita sa Scripture na rest time on the 7th day. Kaya po, ang sulat ni Moises sa Exodus chapter 20 verse 8, to make it holy, yung 7th day, ibig sabihin, sa 10 utos makikita mo, sa 7th day lang tayo nag-uusap, from 6th day to 7th day. Pero bago yan, ipinakita po dito sa Old Testament time, sa Leviticus chapter 23, verse 3, tungkol sa physical rest. Angit na araw na gagawa. Natagpuan sa kapitong araw ay sabat sa takdang magtatagpuan. Chapter 23, verse 3. Anim na araw na gagawa. Natagpuan sa kapitong araw ay sabat sa takdang katanyahan. Ang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag nitong gawin. Isang sabat sa Panginoon. Yun. Sa lahat ng inyong tahanan. Now, pagdating po sa Lucas chapter 6, verse 5, I am the Lord of Sabbath. Tinawag sa Old Testament, banal sa Panginoon. Ibig sabihin, itong tumubos sa ating kasalanan, na nakita natin ng 7th day through Jesus Christ, ang church, dapat kilalanin ang 7th day na ito ay banal sa Panginoon. Ang tanong, maraming mga churches na hindi na po nag-rest ng 7th day. Ibig sabihin, sa mga hindi nag-rest ng 7th day, hindi na kinikilala na ang 7th day ay banal sa Panginoon. And they are also committed by sin of any sinners today. Ang tao, naging ganun sa panahon natin. Hindi na nagre-rest. Pinakita po kanina, yung spiritual rest, nababasa natin sa Old Testament, okay? Psalms chapter 1,
116 verse 7. Kung paano po mag-response ang Diyos doon sa mga taong nag-rest spiritual. Bumalikan sa ito kapasnahan, Mm. kaluluwa ko. Mm. Sapagkat ginawa ka ng mabuti ng Panginoon. Sipin niyo po, sa Thessalonica, datnan ng Diyos ang ating katawan, kaluluwa at espiritu na buo. Yan, sinabi ni David, bumalik ka kaluluwa. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghiwalay ang katawan at kaluluwa at the same time, ang espiritu. Ang kaluluwa, sometimes humihiwalay sa physical. Ang kaluluwa, sometimes humihiwalay sa espiritu ng Diyos. So, kung pag hindi po kinikilalang divine future rest or presence rest, divine rest, divine future or physical rest, kapag hindi po kinikilala ang tao na sagrado o banal ang seventh day, ang last days, ang tao naglilingkod sa Diyos physical. Pero ang kanyang soul, lagalag. How about the spiritual? So, ibig sabihin, kapag hindi nag-rest ang physical, hindi rin nag-rest ang spiritual. So, ang tawag na lang ngayon, para sa akin, ang mga grupo na kumikilalang naglilingkod sa Diyos, ang tawag diyan is organization. Pag organization, maganda na ang patakbo ng organization. Pero, hindi maasahan ang pag-organize na ito ay magkakaroon ng future rest at magkakaroon ng rest spiritual. Kaya dito makikita mo kapag meron kang thousands of people na turuan tungkol dito at yung rest, physical and spiritual, hindi mo makita sa isang tao, hindi ka magiging masaya. Kaya sabi ng scripture, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi pag tumingin ka sa tao, pag tumingin ka sa ibang tao, pag tumingin ka sa mga taong ito, hindi ka makapag-rest ng future, kundi makapag-rest ka lang temporarily, physical. At kapag kumupas yan, kaya merong mga aral na every 7th day kailangan may sabat, may paglilingkod sa Diyos, pagkaligtaan ng pagtitipon. Kasi po, maaaring mag-expired ang rest ng tao after 7 days and then after 7 days, expired na naman. Renew ng renew. Walang renewal sa rest. Walang renewal ang salvation. There is only one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Once lang siyang napako sa krus ng Calvary. At huwag abutan ng sobrang tanda ng isang tao, huwag abutan ng sobrang pagod ng isang tao bago siya mag-rest, kaya lang 6 feet below na. So yan ang atin pong ibig iparating, no, sa lahat ng tao na may mga pilosopo ng mga tao, may mga mahilig sa argumento. Huwag niyong hayaan ang inyong kabataan na sayangin niyo lang sa pag-argue laban sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dito ipinakita po sa paliwanag ni Haring David sa binasa kanina, return unto thy rest, O my soul. For the Lord hath dealt bountifully with thee. Yung kaluluwa hindi po pwedeng hihiwalay sa katawan. At the same time, yung legitimate spirit na bigay ng Diyos ayon sa Episo, body, soul, and spirit. At pagdating ngayon sa panyaya ng God was rest at ang tao dapat mag-rest, ang ipinakita po dito sa isa sa scripture, balikan natin ha, sapagkat merong contentment and satisfaction in quietness. Sabi ng quietness, tahimik ang buhay mo. Okay? Pag sinabing satisfaction, kahit simple ang buhay mo, masaya ka na, komportable ka na, kahit merong nang api sa'yo, merong nanira sa'yo,
merong nagsalita na masakit sa'yo, ang gumagawa na ng satisfaction and quietness, hindi na ikaw yun, Diyos, sapagkat meron siyang promise doon sa nag-rest sa Kanya. Okay. The same time, yung contentment. Okay, ibang topic pa yan, medyo mahaba. Dito tayo sa isang paliwanag sa Biblia. Okay. Sa Exodus chapter 34, verse 21. Chapter 34, verse 21 ng Exodus. Anim na araw nagagawa ka, ngunit sa ikatutong araw ay magpapahinga ka, at sa panahon ng pagbubukid at sa pag-aani ay magpapahinga ka. Malinaw yun. Ngayon sa time natin, kung paano po ang ekonomiya natin talagang triple time, talagang lumawak po yung ekonomiya, maging ang bansa po natin actually. At yun ang hangad ng lahat ng bansa na kung paano lumago ang bansa na pinunuan ng isang presidente. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, by year 2000, ang time lang ng sinusundan actually sa government, 8 hours. At kapag lumampas ka ng 8 hours, overtime. Ngayon po, may call center na. Ang call center may trabaho sa araw, may trabaho sa gabi. At mapapansin mo na halos ang 24 hours dinivide na ngayon in terms of economics. Kaya po, kung napansin natin kay Presidente Gloria, parang dumami ang mga call center. So, ang tao individually, pagdating sa God was rest on the seventh day, halos ngayon, hindi na nila masundan yung pag-church sapagkat ang karamihan sa mga call center pagod. At ang time nila, kundi matulog, and then magpahinga sa pagod, and then family, halos wala ng churches. So mapapansin mo, ang tao ngayon pagod, hindi na malaman kung paano sila mag-rest, no? At isa lang po ang habol ng tao, kaipon ng pera, magkapera, at sumasagana. Hindi na importante sa kanila ito. Pero sa paliwanag ni Haring David kanina, return my soul. Ang tao, makikita mo, habang nabubuhay, at hindi siya nakapag-rest physical, ang kanyang soul humihiwalay sa kanya. Ang tanong, saan napunta? Ang physical, umuwi ng bahay, nagtatrabaho. Pero ang physical, hindi siya nag-rest spiritual. Kapag hindi nag-rest spiritual ang body ito pagod, busy. Wala sa kanya ang Diyos. Pero ang order sa Old Testament, before Christ, ang mga Diyo, nung hinuli ang Panginoon at pinako sa cross ng Calvary, ang kanilang mindset, hindi pwede na abutan ito ng oras ng Sabat dahil ayon sa batas, kapag nakita kang nagtatrabaho dyan, papatayin ka. Kaya pinaplano nila, baliin na lang natin ang katawang ito para totally mamatay, maayos na. Pero sa Panginoon, nalagot ang hininga magmula sa 6 hours, which is 12 noon, nagyukayok ang kanyang ulo, and then nalagutan totally siya ng hininga on the 9th hour, which is 3 p.m. sa time natin ngayon. Ngayon, ang mensahe na binigay sa buong mundo dito sa rest physical and rest spiritual, pinakita na 6 days sa pagtatrabaho ng tao at pagdating ng 7th day, God was rest. So, ang malaking problema ngayon sa ating panahon, pagdating ng 7th day, ang Sabado ay kinikilalang 7th day. Ang Linggo naman kinikilalang 7th day. Sa Roman Catholic at yung practice ng Jew at pinagpatuloy ngayon sa 7th day Adventist. Kaya ngayon mayroong mga 7th day Adventist, talagang sinusundan nila yan. Ng 7th day Adventist, talagang focus sila ng Saturday ay
rest day. Ang Roman Catholic, hindi na po nag-rest day. Karamihan pag Sunday, nasa sing-along, nasa inuman, nasa kalangian sa sanlibutan, sapagkat buhay natin noon yan. At masabi natin na walang disiplina ang mga Christian under Roman Catholic, mga abusado at abusada. So, hindi natin masisi ang present time sapagkat tayong mga magulang hindi tayo ganun ka flexible sa spiritual ng unang panahon. Kaya ang masisi dito, yung ating mga sarili bilang mga magulang. Pero, hindi pa po huli para gawin ito dahil pinakita kanina ang isang salita ni Apostol Pedro, yung binasa kanina in chapter 3, verse 18 ng 1 Peter. Chapter 3, verse 18 ng 1 Peter. Okay? Sapagkat si Kristo man ay nagpasaaring minsan dahil sa mga kasalanan. Yun. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang tayo madala niya sa Diyos. Yun. Siyang pinatay sa naman, binuhay sa Espiritu. Linaw niyan. Pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu. So, ang pagkabuhay ng munggulit ni Christ, hindi na kailanman mamamatay. Itong mga nagkasala na tinubos ni Kristo, hindi na rin sila pwedeng mamatay magpakailanman sapagkat buhay yung nagligtas, buhay ka rin ililigtas. So, ang tanong ngayon sa ating panahon, bakit dumami ang punerarya? Bakit dumami ang mga funeral plan? Dahil po, ang rest na ito, kahit minor age, kahit younger age, marami nang pumanaw sa daigdig na ito sapagkat hindi naranasan ng tao yung future rest, which is spiritual rest. Kasi matigas ang ulo eh. Saan nagmula yung katigasan ng ulo? Hindi sa time natin, doon pa sa Israel. Kaya sa panahon natin, makikita mo dito sa paliwanag ng atin pong propeta Isaiah in chapter 57 verse 2. Ito po ang binanggit dito sa tungkol sa labor of life, which is rest from the labor of life. Yun. Isaiah chapter 57 verse 2. Kaya nanagaw sa kapayapaan. Sila ay nagpapahinga sa Mm. kanilang mga higaan. Mm. Bawat lumakad sa kanyang tapuran. So may pinakita dito sa panahon ni Propeta Isaiah na ang taong ito ay nagtatrabaho din, na ang taong ito ay naglilingkod din sa Diyos, na ang taong ito ay nagsisikap din. Ibig sabihin, ang rest from the labor of life, yung ibinigay ng Diyos, ay masasabi mong talagang balansyado ang pagbigay ng Diyos ng rest physical and rest spiritual. Sapagkat ipinakita niya dito, he shall enter into peace. They shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. So, kung balikan natin po ang scripture sa propesiyang ito, yung rest from the labor of life, dito po makikita mo hindi kayang kontrolin sa sarili ng isang tao kung paano niya planuhin ang kanyang buhay na mag-improve at mag-increase at mapurihan ng Panginoon. Kundi, plano ng Diyos para sa kanya na ang gagawin ng Diyos, ito susundan na lang ng tao. Yan na. Pagkatapos, ipinakita din ni Apostol Pablo sa time natin bilang apostol ng Gentile at mababasa natin sa 2 Thessalonica in chapter 1, verse 7. 2 Thessalonica chapter 1, verse 7. Okay, yung unang nakakita. At kayo mga pinigasi ay bigyang kasama namin ng kapahinahan sa pagkakahayag ng Panginoong Jesus. Mula sa langit, nakasama ang mga anggi ng kanyang kapangyarihan na nasa nagbibigat natin. Sipin niyo po, kawawa yung mga nag-criticize kay Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay isa sa mga apostol para sa Gentile, ay naging expert siya dito pagdating sa rest. Di naman yung Lord na makakasama namin kayo. Oh.
So, paano ngayon yung hindi naniwala sa sulat ni Apostol Pablo at meron namang naniwala sa sulat ni Apostol Pablo pero hindi naman in-apply ang sulat ni Apostol Pablo. So, physical rest, kung anong araw ang rest ng isang church, but spiritual rest wala. So, anong silbi, no, ng paglilingkod ng tao sa Diyos? Spiritual rest wala. O nga, nakuha yung day of rest, pero ang spiritual rest, hindi nakukuha. Hindi niya mapakinabangan yun. Yung rest na bigay ng Diyos. And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Sa Tagalog, 2 Thessalonica chapter 1, verse 7. At sa iyong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan. Stop. Kayong mga pinigati ay bigyan na kasama namin ng kapahingahan. Oh. Napighati sa kahirapan, napighati sa karamdaman, napighati sa pagkakasala. Ngayon, if you believe Jesus Christ as Lord and Savior, if you believe Apostle Paul as the Apostle of the Gentile, maging kasama natin sila doon sa rest ni Christ, doon sa rest ni Apostol Pablo, sapagkat nung time ni Paul as a license to kill, na hindi pa siya naglilingkod sa Panginoon, kahit masagana ang kanyang buhay, hindi mapayapa ang kanyang pagkatao. At hindi pwedeng pikiin ng isang tao na siya ay mapayapa. But inside of their hearts, talagang troubled ang kanyang kinaharap. Pero yung mga naniwala sa Panginoon sa Kristo, sumunod, pinamuhay, yung rest day, it is finished, at naniwala sa sulat ni Apostol Pablo at pinamuhay ang salita ng Diyos na sulat ni Apostol Pablo, kasama natin sila. Kaya kapag pinag-usapan ng yung 144,000, ang daming ito, mga holy person, kasama mo yan. Nakakahiya kaya, pagkasama mo yung 144,000, kasama mo yung 24 holy elders, ikaw lang ang hindi holy doon sa grupo, sa spiritual. Nakakahiya yun. Now, as a Christ believers, as a Christian, how many thousands of Roman Catholic? Oh. Nagsisimba ka ba ng linggo-linggo? Hindi. Dumalo ka ba sa mga gawain ng Panginoon? Hindi. But you are Christian. Ay, hindi ka totoong Christian. You are fake Christian. Bautismado ka ba in the name of Jesus Christ? Nung bautismado ka, nagpatuloy ka ba sa paglilingkod sa Diyos? Hindi. You are a fake Christian. Ang sagrado ng baptism na tinanggap mo lang sa Panginoon, that is your way and your time to proceed and to be rest the exact 7th day na bigay ng Diyos. And then, physical rest. Secondly, to be follow, which is spiritual rest, na habang nabubuhay siya sa daigdig na ito, rest physical, rest spiritual. Pinag-usapan ba dito pag yumaman ka saka ka ng pag-rest? Hindi. Ang challenge nga dito, kung kailan ka hirap at gipit, kailangan mo gawin yung rest time ng Diyos. Because yan ang time ay para sa Diyos, hindi na para sa iyong family. Hindi na para sa iyong mga apo. Kaya sa mga edad na 50, 60, above sa rest na pinangako ng Diyos, yung future rest, talagang ang ganda nito. Kaya merong Old Testament and New Testament. At merong 12 apostles, bukod kay Judas, at binukod ang mga apostol para maging hukom sa 12 angkan ng Israel. Binukod din si Pablo para sa Gentile sa time natin. Yung rest ni Christ, yung rest ng Gentile, through Jesus Christ, at sumunod sa New Testament, which is the Bible. Kaya sabi ko, kung ikaw Roman Catholic at hindi ka active, kung gusto mo magba-Bible study, willing kami, libre. Sabi nung kausap ko, sige po, mag-set ako ng isang araw. Kasi dati siyang Roman Catholic, pero sabi ko,
Do you believe Sunday is the first day of the week? Sabi niya, wala sa Biblia, pero naniwala ako Sunday, first day of the week. Kung wala sa Biblia, ibig sabihin invento yan. Sabi niya, oo nga po, invento. O gusto mong matuto, Bible study kita. Mabuti malapit-lapit lang Quezon City. Kung kailan yon, anong kalooban ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagsishare doon sa mga taong interesado. Sapagkat di natin alam ang mga plano ng Diyos, sa kalooban niya, siyang masunod, hindi tayo. Kaya pinakita po dito sa talatang ito, nagpaliwanag din si Apostol Pablo sa taga-Hebreo in chapter 4, verse 9. Kasi pag pinag-uusapan pa yung future, ang ganda. Future life. Yung future sa family, yung future sa mga apo, yung future sa mga pamangkin. Deposit ng ilang million, deposit ng ilang million, and then you create, you build building, apartment, and then you buy property. Para sa future, di o ano, hindi yun ang future. Ang pagkalam natin, yun ang future, pero hindi actually ang future na yan. Anong piniwanag ng Biblia? Hebrew chapter 4, verse 9. May natitira pa ng isang pamamahimang Sabat Hmm. ukol sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, may iniwan pa ang Diyos. Ang sabat ng Diyos, tama yon sa panahon ng Old Testament. May tinira pa ang Diyos ukol sa bayan ng Diyos, yung sabat ni Kristo. Sapagkat yung God was rest spiritually, hindi natin makikita ang Diyos. But physically, Jesus Christ is the image of God. Yung rest ng tao, ng Gentile, through Jesus Christ sa time natin. Kaya meron siyang inilaan pang isang sabat para sa bayan ng Diyos. Hindi pwedeng mag-declare ka lang na ikaw ay bayan ng Diyos pero hindi ka na mag-grace spiritual, nakakahiya yon. Kung kasama mo yung mga holy person, 144,000, 24 elders, tapos yung taong ito sumama doon, hindi siya holy, hindi siya nag-grace spiritually, nakakahiya yon. Kaya sa judgment time, nakikita mo ang pamamaraan ng Diyos, mabuwal man sa kanan, mabuwal man sa kaliwa, huwag kang maaano. Hindi may iwasan na makita ng tao sa panahon ngayon ang judgment time ng Diyos kung anong mangyayari. Pero ang payo ng Diyos is mag-rest future. Huwag kang maano. Kumbaga sa salitang relax ka lang, sagot tayo ng Diyos. So bakit matakot ka sa big one? The big one. Matakot ka sa lindol, natakot ka sa anumang banta ng typhoon. Ngayon po, actually, sira na po yung satellite ng ating NASA pag nag-declare. Bukas, walang pasok kasi may malakas na bagyo at ulan. Wala naman. Ang dami na pong pangyayari pero wala tayong magagawa sapagkat iyon ang nakita nila sa kanilang aparato. Pero hindi nangyayari. Iba na ngayon ang globalization na tinatawag. Malaki na po ang pagbabago. Bakit po? Sapagkat ang mundo, pinikita dito sa God was rest, it is finished. Yung word na it is finished, ito ay inireject na ng tao. Hindi na ito ginagalang ng tao yung word na it is finished. Ang tao kasi po, hindi siya iba sa isang sasakyan. Ang sasakyan hanggat may kalsada, pasok ka ng pasok, takbo ka ng takbo, daan ka ng daan dyan. Pero kapag ang kalsada, lalagyan mo ngayon yan ng tambak, hindi na madaanan ng sasakyan. Ang tao hanggat may magawa, iniisip na kung anong tama, kung anong mali, basta pakinabang para sa kanyang sarili, gagawin at gagawin niya. Sabi ni King David, return my soul. Anong ginagawa ng physical? Hiwalay doon sa soul. Anong ginagawa ng soul? Hiwalay sa katawan. Nasaan ang Espiritu ng Diyos? Kaya mapansin mo, sa takbo ng panahon ngayon, yung rest future, yung inilaang sabat sa Panginoon, maraming Christian hindi na nagsabat. May nilaan nga isang araw para sa bayan ng Diyos. Bakit ngayon maraming mga born-again Christian wala ng sabat? May inilaang isang sabat May inilaang isang sabat o isang kapahingahan para sa bayan.